At tingnan po natin kung may mga sira yung ating kalamansi. Mga bilog naman. Naaalagaan pa kasi mga katribya po ng ating ulan. Kaya libre po tayo ngayon sa ating pag-i-spray ating kalamansi. Ayan, maganda na po mga katribya po yung dahon ng ating inaalagaan. Berdeng berde. Continuous pa rin po ang kanyang mga bulaklak. Ayan. Alam nyo mga katribya, sa ating pong kalamansian, meron tayo lagi. Good morning po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? At tayo po ay sa ating kalamansi. Ang ating pong balita po ngayon mga katribya, ang ating kalamansi ngayon ay nagmapalo po ng 550 to 600 ang presyo. Depende po mga katribya po sa inyong lugar o area. Medyo bumaba po mga katribya ang kalamansi po natin. Talagang expected na po natin yan mga ka-farmers, basta pagka po ng tag-ulan at buwan po ng August, at lalo na po ngayon ay mga katribya magsi-September, sa kabilang linggo ay September na, talagang babagsak po talaga ang presyo ng kalamansi. Kaya eto na po yung ating damuhin. Magbabanta na naman uli. Kailangan na po natin mga katribya po ng ating pang herbicide. Naghihintay uli siya ng ating gastos. Yan, ang kalamansi mga ka-farmers ay kailangan natin siyang gastusan ngayong tag-ulan. Sabi nila meron tayo mga katribya pong low pressure bagyo. Ngayon naman ay hindi pa naman natin nararamdaman po yung ulan o yung bagyo. Siguro baka po mamayang hapon or gabi ang dating. Pero nag-cancel na po ang ating DepEd na wala pong pasok. Magiman dito po sa atin sa Nueva Ecija, wala pong pasok ang mga estudyante. Kaya lumusong po tayo rito sa ating kalamansi para tingnan natin ang itsura ng ating inaalagaan. Ako, nagkabangal na ang ating kalamansi dahil doon sa bunga. Yan. Yan, ang kalamansi po habang dumadami po ang napipitas at lumiliit ang bunga ng mga pinipitas, yan po ay nai-stack sa palengke, kaya tumutumal, bumabagsak ang presyo. Actually mga katribya, ang kalamansi po ngayon bihira ka makakita po ng uno sa kalamansi dahil halos iisa size 3, 4 ang mga pinipitas ngayon. Kaya maswerte ka pagka meron kang nakitang unong kalamansi na malalaki. Pagka ganon, medyo maganda-ganda po mga katribya po ang ating magiging presyo ng kalamansi. Interest po lumalaki ang bunga. Pero pag habang lumiliit, yan naman ay binabarat ng ating pong mga buyer at ahente. Bilis pong lumago ng damo, lalo na itong agingay. Mahahaba na. Kailangan na natin ito ng ating herbicide pandamo. Okay, matagal-tagal na tayo mga katribya pong hindi po nag-herbicide dito sa ating kalamansi. Ngayon na lang ulit natin uulitin. Pati rin itong ating bagging, kailangan na rin natin siyang alisin, agapan. Malaki-laki na rin po yung mga bunga nito. Ang ating pang October, saka itong
makukuha na sa September ang ating kalamansi. Nakahalaw din naman na tayo, pero di naman siya ganun karami. Yung mga bulaklak natin, iba po dyan ay mga tagtag na. Pulo-pulo rin po yung pagtubo ng damo. Merong mahaba, iba naman may maiiksi pa. Kaya di po pare-parehas. Tapos meron tayong mga maliliit na mga buko. At tingnan po natin kung may mga sira yung ating kalamansi. Mga bilog naman. Naaalagaan pa kasi mga katribya po ng ating ulan. Kaya libre po tayo ngayon sa ating pag-i-spray ng ating kalamansi. Ayan, maganda na po mga katribya po yung dahon ng ating inaalagaan. Berdeng berde. Continuous pa rin po ang kanyang mga bulaklak. Ayan. Alam nyo mga katribya, sa ating pong kalamansian, meron tayo lagi ritong best friend natin mga ka-farmers, ay yung kawatan. Kahit mababa ang presyo ng kalamansi, hindi lumulubay po ang mga yan. Kaya wala na po yung ginawa yan, kundi bantayan yung may-ari. Pag nakalusot ay go ahead, titirada na siya ng kanyang pagnanakaw. Hindi na bago yun sa amin po mga katribya, ay kasama na yan. Kumbaga sa insekto, kasama na po yan na kumakain ng kalamansi. Pag na-spray naman siya ng herbicide o insecticide, yari siya. Pa natin tong baging na siyang kumukulapol sa ating kalamansi. Meron tayong talilong. Malaki-laki na, pero maliliit pa rin. Sa presyo na yan mga ka-farmers, pagka pupipitas po tayo ng maliliit ang bunga, malulugi tayo mga katribya. Sabihin, hindi ka po kikita ng maganda pag papipitas po natin ng mababa at tapos maliliit ang bunga ng ating kalamansi. Kaya mas maganda medyo mapalintog-lintog muna natin. Kaya lang syempre talagang ganon, pagpapinalilintog mo ang bunga ng kalamansi mo, saan mo na po yung kawatan napaparte. Ito yung sumasalakay po sa kalamansi, ang punggus, lalo na't ganyang nag-uulan tapos aaraw. Yan ang tumutuyo sa bunga. Agapan na lang po natin ng alis. Pero mula naman po yung ginamitan natin to ng ating organic mga katribya, ay hindi na po siya ganun karami kumpara natin doon sa dati. Dati kasi mas marami po yung punggus. Ngayon ilan na lang po yung mga sanga ng ating kalamansi. Ganda na po ng dahon. Ayos na. Ito pa isa sa salot. Yan. Ito yung tinatawag na dapo. Yung dapo na ito, wala patawad dyan. Sinisip-sip po mga katribya yung sanga ng kalamansi. Hanggang sa ito ay matuyo yung sanga, pero siya nanatiling buhay. Kaya lang siya mamamatay kung wala na siyang masisip-sip.
doon sa sanga na kanyang dinapuan. Dapo ang tawag sa amin. Dito madalang ang damo rito, hindi pa siya ganong tumutubo. Ayan o, mga bagong tagtag na mga bunga, maliliit. Pang November natin to mga katribya. Tapos yung bulaklak na yan, yan ang atin naman pong pang December. Yan, December natin yan. Yung ganito naman po mga katribya pong size, makukuha na po natin dito sa October. Yan, yung gasaresa. Pero yung mga gaholen, itong September yan, doon natin siya madadali. Yung kamurahan, kaya pinaabot natin ng October, magkakaroon na po siya ng silay-silay o yung reject, mga ka-farmers. Maganda po sa kalamansi, sunod-sunod ang kanyang bunga. Ito yan, amon pa ng ating punggos. Kailangan natin siya ng itak, pamputol. Pero pagka maliliit lang, pwede na po natin siyang kamayin. Kaya lang ingat lang din sa pagpuputol, mga katribya, dahil may tinik ang kalamansi. Baka matinik kayo po ay masaktan. Kaya ingat-ingat. Yan yung ating baging. Habang maliit, bunutin na natin. Pagka yan ay lumago pa, ay magsasaper pa kalamansi natin. Ayun po mga maliliit na bunga. Kaya mahirap putulin ito, kaya binabali na lang natin siya, mga ka-farmers. Yan. Kamusta na po kayo, mga ka-farmers? Dito po ay medyo umaaraw pa, kaya sumisilip pa si haring araw. Maganda na po yung ating farm. Ito kadalasan binubugbog ng ating alaga, anay, salot sa lipunan. Kaya pagka maliliit ang kalamansi, sayo pa. Pero pagka lumaki na, sa magnanakaw, sa kawatan. Ayan, yung mga talilong, pakatibay po niya sa ating herbicide. Hindi siya nadadali basta-basta. Meron tayong paper tree. Dali lang palang bunutin. Tingin lang tayo ng ating buko. Ito marami pa ritong pang October. Pumasok tayo sa kalamansi. Kaling sabay niyan,
kasabay na po ng ating paliligo dahil mababasa dahil uulan. Yung natawag natin pandakake, nagawang tagdan ng tirador. Dito nakapagdala ng gulok, kaya bali-bali lang muna tayo. Katapos nyan ay talusong natin, susunod ay gulok na dadali natin. Dahil yan, tutubo uli yan dahil buhay pa. Basta na kayo mga kapatribya, maulan pa ba sa inyong lugar? Bagay, iba po ay naabutan na rin po ng baha, yung malalim, yung mabababang area, Bulacan tsaka Pampanga. Yan na po ang kadalasan na binabaha po ngayon, dahil doon sa kanilang flood control na pinagkakitaan ng marami. Yan, doon napunta ang pera ng Pilipinas sa flood control, na kung saan ay bumaha pa ng marami pagbaha. Kaya takot-takot ng investigasyon ang ginagawa, pero parang malabo na rin tumino ang bansa natin sa korupsyon. Kaya kawawa ang mga magsasaka, lalo na ang mga magpapalay. Ay talagang bagsak presyo ng palay, pagkatapos mahal ang mga abono at mga gamit pang bukid. Kaya bandang huli, marami na magbebenta ng mga farmers ng mga saka dahil hindi na kayang trabahuhin. Tapos lagi nang nalulugi. Kung halimbawa sa negosyo mo laging lugi ang inaabot, talagang mahihinto ka hanggang doon sa mabenta na ang iyong negosyo dahil lugi, walang kita ang mga farmers. Kalamansi naman mga ka-farmers, may bawi. Bawa, bumaba ang presyo, bumagsak presyo, makakabawi ka sa susunod na bungahan kung diretso ang alaga mo. Pero kung hihintuan mo rin ang iyong alaga mga ka-farmers, hindi ka makakatsempo dahil wala kang pambawi. Kaya nandun din sa alaga at saka sa iyong maintenance. Pag wala kang pang maintenance sa kalamansi mo, hindi ka makakapag-alaga. Kaya ngayon marami nagsisipag-spray na dahil sa insekto naman, yung mga bulaklak. Tapos marami nagsisipag-linis ng bunga, kaya kahit maliliit pinipitas para meron silang pambili ng gamot. Maagapan nila po yung mga bulaklak. Pag hindi kasi ganun mga katribya gagawin, ay hindi po kikita ang mga magkakalamansi. Lalo ngayon mababa presyo ng kalamansi, kaya mahirap po ngayon na kumita ang mga farmers. Mataas lang ngayon mga katribya po ang sili. Sili 300 plus. Nakaraan po ay umabot pa ng 500. Ang problema naman sa sili, naluluto, kakaroon ng pungus o yung lapnos.
Kaya di mo rin masusulit ang sili. Mataas nga, wala ka namang mapitas na matino. Kaya tayo mga ka-farmers, lilintugin lang muna natin. Konting lintog lang, yung medyo may katas-katas, para naman medyo mabigat-bigat sa timbang ang ating pong kalamansi. Pagka po kasi pinitas natin ng maliit, wala pong natitira, dahil magpapaupa ka ng mamimitas. Sa mamimitas okay lang dahil permis po kita nila, pero doon sa may-ari, ayan. Kaya hintay-hintay lang muna tayo. Siyempre talagang ganon, pati rin po yung kawatan nag-aabang din. Inaabatan lang po niyan yung vlog natin. Ngayon tinitingnan, oy ka, kay Katribya, pwede na ikang pitikin. Kaya kukuha na yan, poporma na sila. Ang ginakabahala kasi natin mga ka-farmers, yung mga kawatan na yan, may mga gamit din yan. Kaya nahuli mo sa akto, ay lalaban na yan, kasi mabibisto na eh. Abangan na lang natin, sabi nga eh, abangan na lang sa right corner pocket. Tingnan po pagka po mayroong organic po na pataba, mabilis lumaki pagka po pitasin. Yeah. Pero pagka wala pong sunog na pataba mga katribya, mahina pong lumaki kalamansi. Tsaka mapapansin ninyo, pag mababa presyo ng kalamansi, mabilis lumaki ang kalamansi. Pag mataas naman ang kalamansi presyo, mahina lumaki ang kalamansi. Kasi madalang ang lusong pagka mababa, ang lumulusong magnanakaw. Ito sasagadin. Wala doon sa punggos. Diyan sunugin. Ito yan, no? Yung puti na yung mga katribya, yan ang punggos. Kaya kung kayo magpuputol, dito nyo na puputulin para din na pumahawa po yung katabi. Wala na tayo, di na po natin maisesave yun pagka natuyo na yung sanga ng kalamansi. Kaya pinaka the best talaga doon, putol. Meron mga nabibiling pampunggos, kaya lang hanggang doon lang, pang prevention lang, pero hindi naman talaga naaawat dahil natamaan din siya ng punggos. Kagastos ka lang mga farmers, kamahal din po ng pampunggos. Kaya pinaka the best, putulin tsaka po sunugin. Ano nga po ninyo, dami pong bunga pero dahil doon sa punggos, kaya niyang tuyuin lahat. Unti-unti niyang sinisip-sip yung sanga ng kalamansi, kaya namamatay. Kaya dito sunugin, tapon sa malayo yan, para hindi makahawa ng iba. Hanapin natin ang
Ayun, yung malaking baging. Nga oh. Basta't naman napatay natin itong baging, malalanta na po yan. Kahit di na po natin kunin, okay lang. Kasi mga mapalis po yung mga bulaklak. Sayang yung bulaklak natin pang December pang harvest din yan. Ganda na po ng dahon. Ayos na. Nakain na yung ating pataba. Ganda na pagka-berde. Yung reject katagal bago malaglag. Ayan po mga katribya, doon po sa mga magpapapitas ng kalamansi, ngayon pong mababa ang presyo. Kung naman sa inyo, medyo palintugin nyo na po ng konti dahil halos wala rin pong matitira sa inyo kapag maliliit ang bunga ng inyong kalamansi at babaratin pa ng mga buyer o ahente. Yun naman. Pero kung kayo naman ay gusto ninyong maglinis ng kalamansi at magpabulaklak at magpabunga at bago ninyo sabugan ng pataba, mapapayo naman natin, pitasin nyo na yung lahat ng pwedeng pitasin. Tsaka nyo ngayon sabugan ng abono para meron kayong pang December. Paano mga ka-farmers?